Ang hiwaga sa dilim ng General Santos. Sa gitna ng progresibong lungsod ng General Santos, may isang kalsadang iniiwasan pagsapit ng takip silim. Sa likod ng mga modernong gusali at maingay na sasakyan, nananatiling buhay ang mga bulong ng nakaraan. Sinasabing ang lupang ito ay dating kampo ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, isang pook kung saan ang dugo at dasal ay naghalo sa lupa. Ang mga anino ng kasaysayan. Kapag ang orasan ay tumama sa alas 12 ng hating gabi, ang hangin ay nagiging kasing lamig ng yelo. Ang mga residente rito ay hindi na banyaga sa mga pakitang tao. Madalas, sa ilalim ng mga punong akasya, ay may namamaataang isang pari na walang ulo na dahan-dahang naglalakad, tila naghahanap ng altar na matagal nang gumuho. Kasunod nito ay ang anino ng isang madre na wala ring ulo, na ang tanging maririnig ay ang kalansing ng rosaryo sa gitna ng katahimikan. Hindi rin nawawala ang mga sundalong Hapon. Sa kanilang kupas na uniforme at bit-bit na mahabang baril, sila ay nagpapatrolya pa rin sa mga eskinita, mga kaluluwang nakakulong sa isang gyerang tapos na, ngunit sa isipan nila ay hindi pa natatapos. Ang pagdating ng tagapagtanggol. Ngunit sa gitna ng takot, may isang pangalang sumisibol na nagbibigay ng pag-asa, si Kuya Red Ghost Adventures. Dala ang kanyang matibay na pananampalataya at tapang, hindi siya pumupunta rito para lamang makiusyoso. Alam ni Kuya Red na ang mga kaluluwang ito ay hindi nananakot dahil sa kasamaan, kundi dahil sila ay ligaw at nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Isang gabi, sa gitna ng madilim na kampo, hinarap ni Kuya Red ang isang mabigat na presensya. Hindi lang ito basta sundalo o relihiyoso, naramdaman niya ang presensya ng mga demonyo, mga itim na enerhiyang nagpapahirap sa mga kaluluwa upang hindi sila makatawid sa kabilang buhay. Ang labanan at ang paglaya. Gamit ang kanyang banal na dasal at matinding determinasyon, sinimula ni Kuya Red ang pagpuksa sa mga negatibong espiritu. Sa ngalan ng pananampalataya, lisanin ninyo ang lugar na ito, ang kanyang sigaw na umalingaw-ngaw sa gabi. Sa bawat salita ng dasal, ang paligid ay tila nagliliwanag. Ang mga sundalong Hapon na dati mukhang galit ay unti-unting huminahon. Ang pari at madring walang ulo ay tila nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isa-isang naglaho ang mga itim na anino at ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ng mga nakasaksi ay napalitan ng gaan. Wakas. Ngayon, kahit may mga bakas pa rin ng misteryo ang General Santos, alam ng mga tao na hindi sila nag-iisa. Hanggat may mga taong katulad ni Kuya Red Ghost Adventures na handang mag-alay ng dasal at itaboy ang kadiliman, magkakaroon ng katahimikan ang mga kaluluwang matagal nang naghahanap ng daan pauwi.